So next in the rotation is the WBA ranked number 1 contender, si Akhmadaliev yon. Pero sa halip na si Akhmadaliev ang harapin, binaypass ito ni Inoue at pinili na lamang ang walang kakwenta-kwentang kalaban na si TJ Doheny. Casimero lumapit na kay Manny Pacquiao, casual fan ni Inoue di matanggap ang pag-disregards at pag-urong ng kanilang idol kay Akhmadaliev. So una sa mga balitang boxing ay malaking good news para sa mga supporters ni Cuadro Alas na kung hindi ako nagkakamali ay ito ang kauna-unahang beses na kinatok ni Champ, si former 8th Division World Champion Manny Pacquiao publicly at boldly na matulungan siya para maisakatuparan ang Naoya vs Cuadro Alas. If my memory serves me right ay sinabi ni Coach Jason na hindi pa sila nahawakan ng MP. Baka nga dahil iba ang MP sa Viva Promotions na pinapatakbo ng anak ni Sean Gibbons while the former is the president ng MP. Sina Ninong Chavit at Pacquiao ay parehong konektado ni Lolo Bob Arum na siyang international promoter ni Inoue. Di natin alam na baka magbunga ng maganda ang initiative ni Casimero. Pero ayon sa mga haters ng magkapatid at ilang anti-Casimero vloggers na pagkatapos daw bastosan ni Coach Jason ang MP, ay tila na nagmamakaawa ito na muling matulungan. Pero in fairness ay wala akong nakitang video ng pambabastos sa Manny Pacquiao promotion. Sa ibang balita ay iginiit ng isang pretentious casual fan ni Idol Monster Naoya na di pa raw sumulat sa WBA ang kampo ni Akhmadaliev demanding na labanan na ng Japanese superstar, kanyang mandatory challenger after nagkaroon ng panibagong injury si Goodman. Ini-emphasize ng abogado nila na si Pat English na handa si Akhma anumang oras para makipagduelo sa undisputed champion. Subalit ayon pa sa mga antay na imposible dahil paano raw makakalaban si Akhma kung ito ay kagagaling pa lang daw sa laban. Pero kung mapapansin ninyo na maraming boxers ang sasabak kaagad sa bakbakan especially kung early stoppage ang ginawa nila sa kanilang dating nakalaban. Sa kaugnay na balita ay napansin rin ni Attorney Ed Tolentino na hindi lang kamao ang malakas ni Naoya kundi pati ang kapit nito sa 4 na sanction bodies. Dahil wala man lang ni isa ang pumalag na labanan ni Monster ang di kilala, walang special fighting skills hilaw at wala pa sa top 10 na K-pop boxer na si Kim. Kanyang iniisa-isa how the Monster successfully evaded Akhmadaliev na hindi talaga niya technically nilabanan kahit inuutos na ng WBA. Kapag ikaw ay undisputed champion sa boxing, ikaw ay may obligasyon na idepensa ang mga korona sa lahat ng number 1 contenders ng 4 na organization. So, kailangan harapin mo lahat sila. Pero hindi naman sabay-sabay. On a rotation basis. In the case of Inoue, nagsimula ang obligasyon na ito ng kanyang talunin si Tapales. In May 2024, unang hinarap ni Inoue ang number 1 rank contender ng WBC na si Luis Neri ng Mexico. Ni-knock-out ni Inoue itong si Neri. So okay na yung WBC rank number 1 contender. So next in the rotation is the WBA rank number 1 contender, si Akhmadaliev yon. Pero sa halip na si Akhmadaliev ang harapin, binaypass ito ni Inoue at pinili na lamang ang walang kakwenta-kwentang kalaban na si TJ Doheny. Ang rason ng kampo ni Inoue, may follower daw kasi itong si Doheny sa Japan. Bagay na nakakatawa sapagkat ang obligasyon mo as undisputed champion ay labanan yung rank number 1 contender ng WBA at hindi kung sino yung may sikat o may follower sa Japan. Ganun ang ginawa ng kampo ni Inoue. Nung nagdemanda o nagpress itong si Akhmadaliev na dapat ako, ang sabi ni Inoue, tanggalan nyo na lang ako ng WBA title sapagkat wala naman akong pake kung gusto nyo akong tanggalan. May pagka-primadonna kasi nga naman siya ang sikat pero hindi siya tinanggalan ng WBA. Ngayon, tinalo rin as expected ni Inoue si TJ Doheny. Pagkatapos nitong WBA, ang susunod ay IBF rank number 1 contender naman na si Sam Goodman ng Australia. Pero again, nagdemanda ulit o nagtreta ng demanda ito si Akhmadaliev sapagkat ang sabi niya, teka muna, huwag ka mong pumunta sa IBF sapagkat hindi mo pa napupulfill ang iyong obligation sa WBA. Hindi mo technically nilabanan ang rank number 1 contender ng WBA. So ang sabi ni Inoue, hindi, nakapirma na ako dito kay Sam Goodman, IBF number 1 contender, ito na muna. So lumalabas, 2 beses na binaypass si Akhmadaliev. Una, sa pagpili kay Doheny, pangalawa, sa pagdiretso ni Inoue kay Sam Goodman. Hindi naman natuloy yung laban ni Inoue at ni Goodman sapagkat nakat sa training itong si Sam Goodman. Na-reset to January 2025. So again, iginigit ni Akhmadaliev, ni-reset naman pala, bakit hindi muna ako yung labanan? So again, iginigit ni Akhmadaliev, ni-reset naman pala, bakit hindi muna ako yung labanan? Ako muna yung labanan, sapagkat ako na may walang injury at ready to fight, ready to rumble, sabi ni Akhmadaliev. Ay deadma pa rin itong si Naoya Inoue. So ang susunod na laban dapat nitong si Inoue ay ang IBF number 1 contender na si Sam Goodman din.
Dalawa kasi ang number 1 ranking ni Goodman WBO at IBF. Na-echapera yung WBO kasi nga injured siya. Pero ngayon naman, IBF. So dapat sana December 2024 ang labang ito. Naputukan, si Goodman nagkaroon ng cut, canceled ulit ang laban. So nabaliwala. So pumasok ngayon si Ye Jun Kim, ang Koreano, na hindi naman kilala, at siya pumalit kay Sam Goodman. So natalo si Ye Jun Kim, undisputed champion pa rin si Inoue. RDTV Cebu. Sale lang, Kuya Joseph. Sale pa lang yan. Wala pa yan. Pero pula-pula ka na dito, pre. Tawa-tawa.